Nagsampa na ng motion to quash ang kampo ni Sara Diskaya at iba pang akusado para huyan ibasura ang kaso sa kanila sa unang paglilitis sa Lapu-Lapu City. Wala raw kasing jurisdiction dyan ang naturang korte. Narito ang report ni Camille Samonte. Sa pamamagitan ng video conference, humarap ang kontratistang si Sara Diskaya at 8 pang akusado sa unang pagdinig ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court 27. Kaugnayan ng mga isinampang kaso sa kanila sa umano'y 96.5 million na ghost flood control project sa Davao Occidental. Kinwestiyon ng depensa ang jurisdiksyon ng korte sa kaso. Gate ng isa sa mga abogado, nasa salary grade 27 lang ang pinakamataas na salary grade ng sangkot na DPWH official sa kaso. Kaya dapat daw isampa at litisin sa korte kung saan naganap ang umano'y krimen sa Malita, Davao Occidental. Alinsunod daw yan sa probisyon ng Korte Suprema. The case should be filed in a court where the crime was committed. You cannot just file it in any court. Kung change of venue does not apply because number one, there was no motion. There should be a proper motion and the party should be heard. Dahil dyan, naghain ang kampo ni Diskaya at mga akusado ng motion to quash para ibasura ang kaso at ang warrant of arrest laban sa kanila ng Lapu-Lapu RTC. Tinalakay din ng korte ang mosyon ng mga akusado na ilipat sila sa kustodiya ng NBI. Hiniling din ni Diskaya na ilipat sa Pasay RTC ang kaso. Sa January 13, ilalabas ang desisyon sa mga mosyon. Naghain naman ng counter-affidavit si dating Senator Bong Revilla sa Department of Justice. Kaugnayan ng reklamo sa kanya sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Hindi siya nagpa-unlock ng panayam pero gate ng kanyang abogado, walang sapat na ebidensya ang mga aligasyon. Listahan lang daw ng mga proyekto mula sa DPWH at opisyal nila ang naging basihan ng reklamo. Matatanda ang isiniwalat ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nag-deliver siya ng 125 million pesos at 250 million pesos na dinala ng kanyang aid sa bahay ni Revilla. Ang mga aligasyon laban kay former Senator Ramon Bong Revilla ay walang batayan. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang individual. Naghain din ng kontrasalaysay ang isa pang sangkot na si Senator Joel Villanueva. Muli rin niyang itinanggi ang aligasyong nakatanggap siya ng 150 million pesos na kickback mula sa flood control projects sa Bulacan. So, nandito tayo para ipakita yung commitment natin sa due process, sa legal process, na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.